So magandang umaga guys, welcome to my YouTube channel. This is Otoboyson again. So ngayong araw guys, may re-resell tayong at saka i-repair tayong Ford Taurus at saka Ford Fusion. So yung issue nito guys, nag-overheating yung makina, bago yung auxiliary fan, bago yung thermostat, pero wala siyang coolant leak guys. So wala siyang coolant leak sa engine bay. So ang coolant leak nito niya guys ay sa heater core na sa loob. So ngayon ang ginawa namin para ma-justify na doon ang leak, kasi hindi mo naman makita doon ang leak, ngayon iba-bypass namin yung guys, kukundim namin temporarily yung heater core para ma-justify namin guys na may leak doon sa heater core. So samahan nyo kami guys sa repair na to guys, at i-re-reseal natin yung mga hoses, lalagyan natin ng mga sealant para to make it sure guys na wala talagang ibig sabihin wala talagang sisingaw na pressure. So bago yung auxiliary fan, bago yung thermostat, so bago rin yung radiator cap, bago rin yung coolant tank. So gawa to guys sa ibang shop, so lumipat dito para mag-try kung mahanap namin yung leak. So ngayon gagawin namin, ikukundim namin temporarily muna yung heater core. So bumili na kami ng hose, gaya niya guys, nakakabit na yun doon yung hose. So ililipat namin yun uli kasi yung pinaandar yan guys nang bago na yung hose, so nag-overheating pa rin. So para ma-justify namin na doon talaga ang leak sa heater core nya sa loob, so ikukundim namin yung heater core. So samahan nyo kami guys sa repair na to, at sana may nakuha kayong knowledge nito o kaalaman dito. At paki-like, share, subscribe na YouTube channel guys, at saka pa-click ng notification bell button para updated kayo guys sa mga bagong videos na ilalabas ko guys. So may pakiusap lang ako guys, huwag nyong i-skip yung ads na lumalabas doon sa mga video ko, para tulong nyo na rin guys sa channel ko. So tara guys, samahan nyo ako, sundan nyo lang yung video at para magkaroon kayo ng kaalaman. So dyan guys, matapos natin linisin yung upper pipe nya doon sa upper hose nya, tsaka sa lower pipe nya para sa lower hose nya, kailangan malinis yan bago lagyan nyo guys ng silicone. At tsaka pati na rin guys yung hose, kailangan malinis yan para kakapit talaga yung silicone guys. So actually wala naman talagang leak yan guys dyan, pero ni-reseal lang namin dyan guys para panigurado na hindi kami uli na tatanggalin uli yung hose dahil dyan na naman siya magli-leak. So para isahan lang yung trabaho guys, dahil nakabukas naman na, wala naman yung intake manifold dyan, tsaka open naman na yung yung area na yan dyan, wala na rin yung air duct tsaka yung filter box. So isinabay na namin yan guys pag reseal, para pagka pinaandar yan guys wala nang babalikan na kasi ang problema pagka dyan na naman sisingaw sa mga hoses na yan, so magpapalamig ka na naman guys ng makina, at sasahurin nyo muna naman uli yung coolant para ibabalik mo uli, kasi hindi mo naman pwede itapon kung bago yung coolant na nilagay mo. So kailangan malinis yung pipe, malinis din yung hose guys. So yan yung trabaho namin na pagka may possible na pwede mong i-reseal,
So nire-reseal na namin guys para isahang gawa na lang guys. Kasi yan guys, yung thermostat housing na yan guys, pagka kinabit mo yung intake manifold, natatakpan din yan guys. At saka pagka kinabit mo yung air duct tsaka filter box nya, natatakpan yan. So may tendency kung dyan mag-failure uli guys, so magbabaklas ka uli ng mga accessories na nasa ibabaw. At saka the same time, re-recover ko muna naman yung coolant guys. So magpapalamig ka uli ng makina. So doble trabaho yun. So ako pagka gumawa ako, ganyan yung ginagawa ko guys, para isahang gawa lang. Kung halimbawa nandyan ako sa area na yan, tapos ang issue is overheating, talagang nire-reseal ko yung mga hoses, binabaklas ko para isahang gawa lang guys. So yun lang guys, sundan nyo lang guys yung video para may makuha kayong idea guys. So ngayon guys, gagawin na naman natin ay yung intake manifold assembly nya. So i-install natin. So lilinisin muna natin yung shortings na paglalagyan natin guys. So bago nyo i-fix, so linisin nyo rin yung intake manifold seal nya para hindi siya magkaroon ng vacuum leak. So yan, pupunasan nyo lang ng basahan. Tapos pwede nyo iti-testing siya pagka na-install nyo para ma-try ninyo guys kung may mga rotation ng mga hoses na kailangan ay ilabas or baka matakpan.